Guys, this is RPJ. Nandito tayo sa extension ng Pasig River Esplanade papunta dito sa Intramuros. So, makikita natin yung old walls ng Intramuros. Ang ibig sabihin ng Intramuros is within wall. So, makikita natin yung lumang walls na nag-i-enclose ng Intramuros. Yung kabilang part ng area is the Binondo. Yan yung pinakamatandang Chinese community sa buong mundo. So makikita natin na mayaman sa kasaysayan yung area na ito. So bago pa man dumating yung mga Kastila, tayo ay nakikipagkalakalan na sa mga Chino. So ito ay ang Binondo area. So makikita natin yung ganda ng combination ng old and new Manila na makikita natin sa magkabilaang part ng Pasig River. So guys, itong part ng Intramuros ay ang kabila nito ang Fort Santiago kung saan ikinulong at nilitis ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. So ang bandang unahan ng area na ito ay ang moat na naghihiwalay sa plaza ng Fort Santiago at saka dun sa plaza ng Intramuros. So, etong part na ito ay opening para makapasok yung tubig doon sa moat ng entrance ng Fort Santiago. So, etong part na ito, kung makikita nyo, yan yung moat ng Fort Santiago. Opening papunta doon sa plaza at saka sa moat. So, mayaman sa kasaysayan yung area ng Esplanade na ito compared doon sa may post office building. So, itong part din na ito ay maituturing na may pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas at ng buong mundo. Dito dumaong yung mga barkong galyon noong panahon ng galleon trade ng Mexico at saka ng Manila. Ang galleon trade route ang pinakamahabang trading route sa kasaysayan ng daigdig at ng buong Pilipinas. Mula dito sa Manila, dinadala ng mga barkong galyon ang mga kalakal ng mga Chino at saka ng mga Pilipino papunta sa Acapulco, Mexico. At ito ay dinadala hanggang makarating sa Europa. So ito ay kinukonekta ang tatlong kontinente sa pangangalakal sa pamamaraan ng barkong galyon. So ito ay may pinakamahalagang kaganapan sa kasaysayan ng daigdig. So guys, recommendation ko kung pupunta kayo dito ay pumunta kayo ng mga bandang alas 5 o hanggang alas 6 para makita nyo yung ganda ng reflection ng mga ilaw ng Esplanade at saka ng mga building. So sa unahan nito, yung makikita natin yung Plaza Mexico. Ito yung historical marker ng galleon trade ng Pilipinas at saka ng Mexico. Nandoon yung estatwa ng presidente ng Mexico at saka ng yung historical marker ng galleon trade. So ito ay may tuturing natin na may pagmamalaki ng area na ito sa kasaysayan ng daigdig. So guys, pag pumunta kayo dito, basahin nyo rin yung mga nakalagay ng mga historical marker within the place para ma-appreciate nyo yung kasaysayan ng lugar na ito. Hindi lang yung ganda, pati yung kasaysayan na naganap dito sa area na ito. So, yung walls ng Intramuros, makikita natin yung bakas ng digmaan. Digmaan ng mga Moro at saka ng mga Katolikong Espanyol at saka nung panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. So, makikita natin yung changes from madumi, madaming squatters at saka unorganized na space, naging isang magandang tourist attraction. So, napakaganda ng reflection ng tubig sa view ng area. So, guys, tuklasin natin ang kasaysayan ng place na ito. So, basahin nyo yung mga historical marker na nandito sa area para hindi tayo maging mga dayuhan sa sarili nating lugar o sa sarili nating bayan. So, guys, like and subscribe to my channel para sa mga ganito pang video.
Nasing yan sa play na. Nalungkit na naman ang palo. Sakay mo muna rito. Bakit ito? Pagod na. Okay, may nakatingin nga. Yung mga Binondo, Hindi, yan ang ano eh, friendship bridge. Beyond the bridge yan, no? yun yung dating Binondo Bridge? Oo, hindi. Ah, bago yan. Wala mo katotohanan niya. Bakit Pero position. Pakunod.